Hello guys, welcome back to my vlog. And again, this is Za and this is Za Canada channel. At ngayon, may pag-uusapan na naman tayo at isa ito sa mga Facebook post na nabasa ko kagabi. At tawang-tawa talaga ako kasi yung Facebook post is about sa kapitbahay niya na hindi niya na matiis yung amoy. Alam niyo na, yung amoy. Okay? So hindi naman natin na kailangang i paliwanag para mabuti kung ano ba yung amoy na yun dahil alam natin kung ano yun. So, ayun. So, alam nyo ba sa Facebook post na yun is nakagather siya ng 500 likes. Ibig sabihin, napakadaming tao ang alam or ang nakaka-experience ng um, ganyan, nakaka-experience or hindi lang nakaka-experience, nakakaamoy ng ganyan. So, yan ang pag-uusapan natin. How to survive. Di ba? Di ba? Parang nalulunod lang. So, dito nalulunod hindi sa tubig, kundi sa amoy. So, prepare not your listening ears, but your nostrils. I-prepare nyo na yung mga pang-amoy nyo. So, ngayon, yan ang pag-uusapan natin. How to survive smelly coworkers or mga neighbors. Kapitbahay, wag alis. Ayan, salamat sa pagstay. So, yun na nga, pag-usapan natin yung mga sensitive topics na hindi masyadong napag-uusapan at ngayon ilalabas ko ang aking pagmumuka kasi alam natin na ito yung mga bagay-bagay na hindi natin masyadong nasasabi ng anong tawag doon sa Tagalog na yun, na hayagan, ayan, na hindi na nasasabi ng proudly, na nasasabi in front of a person. So, yun nga, as Filipinos, aminin natin na hindi kumpleto ang araw natin na hindi tayo naliligo. Kailangan lagi tayo maliligo or may something sa atin na kahit bumabagyo ng yelo dyan o bumabagyo ng malamig sa tubig malamig na ulan sa labas ng bahay nyo, hindi pwedeng aalis ka nang hindi ka maliligo. Kasi, dito sa Canada, uso naman ang heater. At it's either heater sa loob ng bahay, ibig sabihin, hindi naman ganun kalamig yung bahay mo. Kahit winter, parang normal temperature lang siya. Paglabas mo, dyan yung malamig na malamig. Pero sa loob ng bahay, parang normal lang naman. Tapos, at dyan din yung heater sa tubig. Hindi ka naman maliligo ng yelong-yelo lang rin eh. At yun, hanggat may tubig dyan, may baldi dyan, maliligo tayo. Ganyan tayo mga Pilipino. At pagkatapos nating maligo, syempre mag-a-apply tayo ng deodorant or tawas or kung ano man ang ritual mo sa buhay. Minsan kasi kalamansi, nanay ko nun kalamansi eh. Nalagay niya, wala namang amoy. Or papaya soap. Ayan, basta hindi kumpleto or hindi natin nakakalimutan yung basic hygiene na itinuro sa atin ng bata pa tayo. Nasa libro pa nga natin yan noon. Na una mong gagawin, pagising mo sa umaga is mag-pray, of course, magsipilyo at maligo. At yun nga, ang pag-uusapan natin is dito sa Canada, iba't ibang lahi. And at the same time, iba't iba din yung amoy. Okay? Especially pag sasakay ka sa bus, sa public transportation, at kailangan mong i-endure yung amoy nila for an hour, 30 minutes, all the way hanggang makarating ka sa bus stop mo. Minsan, ano pa kayo? Mula doon sa pinakauna hanggang doon sa pinakadulo, kasama mo sila. So, good luck. Okay? So, the first
amoy na malalanghap nyo dito is yung parang sinasabi nila is all natural. All natural. The all natural daw. Kasi hindi daw sila naglalagay ng deodorant kasi may chemical daw. Ayan. Ayan ang mga yung mga dahilan. Kaya daw chemical daw yun. Masama daw sa body yun. Kaya lang naman, hindi na ba nila na-consider na yung amoy nila is parang nasa National Geographic na. Okay. And the next type ng amoy na naman natin is malalanghap natin is yung curry. Ayan. Ang hirap i-explain ng walang na-offend sana po. Pero ito ang totoo. The curry cloud coworker. Yung parang yung mahal na mahal nila, yung mga spices nila. 'Di ba? Yung gustong-gusto nila yung mga spices nila sa mga pagkain nila, especially yung mga sibuyas, cumin. Ayoko na sabihin ng iba. Baka baka maban tayo ng YouTube. Okay? Saka ayun, yung mga ganyan, yung mga sibuyas, bawang, at kung ano-ano pa na nilalagay nila sa sa pagkain nila. Nakala mo, pati yung damit nila, kasama sa mga minarinate nila, sa mga kasama sa mga minarinate nila dun sa loob ng pagkain nila. Makakasalubong ka ng ganyan. May isa pang type, yung yung sweet and sour na amoy. O, di ba? Parang parang sweet and sour meatballs lang. Nakala mo, inside and outside may probiotic treatment sa buong katawan nila. Parang ferment na yung nila, yung amoy sa katawan. At lastly, yung isang type ng mga amoy dito is yung parang winter doesn't count. Ibig sabihin, ayan ang nga yung sinasabi ko nung una-una, kapag malamig, wala naman daw silang amoy kasi malamig. Hindi nila alam na na yung yung amoy nila pang global warming na. O hindi nila naapapansin sa sarili nila. And going back to that post na sinabi ko about Facebook, yun nga yung nabasa ko kagabi. Kala ko ang mga tao dito, ang laging nagiging problema lang is yung mga snow, yung paano mag-cope sa lamig, kung paano makikisalamuha sa mga Canadian, or paano magbabayad ng bills. Yun pala, minsan yung iba pinoproblema rin yung amoy. So, ito yung mga tinatawag na kalaban na invisible pero malakas. Kailangan pa bang i-explain yan? Hindi na. So, ngayon pag-uusapan na natin kung paano mag-survive sa mga ganitong amoy. Paano natin maiiwasan ng hindi tayo nakaka-offend sa iba? Kasi ayaw naman natin magkaroon ng kaaway dahil lang doon, di ba? But the first one is the scarf of salvation. Ayan, perfect excuse yan. Mag-scarf ka. Mag-scarf pa sa iikot mo siya sa leeg mo. Huwag naman to the point na sasakali mo na yung leeg mo, di ba? Parang bawal yata yan sa Facebook. Sa YouTube. Yung, lightly scarf lang na to the point na ilalagay mo, isasama mo yung yung mukha mo na nakatago na gano'n. Tapos, yung parang ninja, para walang makahalata. Walang makakahalata, di ba? Isipin nila, ay nilalamig lang pala to. Ganyan. Kaya ang pangit naman ng tuk. Hindi ka naman makakita. So, mas maganda yung scarf. O magsuot ka ng di ba? Magsuot ka ng, tawag yun? Ng face mask. Para isipin nila, pa rin. Inuubo ka lang, kaya ka naka-face mask. The next thing that you can do is para malagpasan mo yung ganyang amoy is Febreze. Bumili ng Febreze o yung kung ano man yung gusto mong amoy or scent. Marami namang nabibili rito sa store.
na nakakapagpa-freshen up ng ng environment para para matrap niya yung amoy, instead na nangingibabaw yung amoy nga ng coworker mo, yung kapitbahay mo. So Febreze yung buong i-Febreze mo, pero especially gawin mo to kapag wala sila. Nakakaya naman na pag nandyan sila saka mo sila i-Febreze, 'di ba? Ano sila, langaw? Ano kaya, lamok? 'Di ba? Wag ganon. So, gawin mo siya habang wala sila, habang para pagpasok nila, minsan kasi pag naamoy nila, uy, ang bango. Gusto nila, ganun na rin yung laging naaamoy nila. Minsan kasi kala nila immune lang sila sa sa amoy na yun eh. Kala nila yun yung normal na amoy, yung pala hindi. So pag naamoy nila yung mabangong amoy, baka gayahin ka nila. Eventually, gagawin na rin nila yun. Magustuhan nila yung ganong amoy. The next one is yung give gifts, but make it subtle. Wag naman yung bonggang-bongga na na bibigyan mo sila ng ng deodorant agad-agad. Uy, mag-deodorant ka nga, ang mo eh. hygiene gift set. Kasi uso ngayon ng ang pagbibigay kasi malapit na ang Thanksgiving ng US. So pwedeng gawin mo 'tong pagkakataon na 'to. Thanksgiving naman, ibigay mo siya sa lahat ng tao, ibigay mo siya sa lahat ng mga anong tawag doon? Ng mga coworker mo. Kung may budget ka naman, bigyan mo lahat ng pare-parehong gift na pare-pareho, okay? Pare-pareho yung nasa loob ng box, parang ganito. Thank you nga pala sa nagbigay sa akin ito. Ayan. Ayun, bigay mo sila ng pare-pareho na gifts na parang matawag doon, yung parang goodie bag, I forgot. Hamper, yon, hamper yung tawag pala. Hamper, bigyan mo sila ng hamper, tapos lahat sila pare-pareho para hindi niya naman ma-feel na siya lang yung binibigyan mo ng deodorant or siya lang yung binibigyan mo ng body wash. Or example, yung sabon or lotion, para hindi halata. The next one is adjust sitting position. So, kung halimbawa office naman yan, yung pare-pareho kayo ng cubicle, baka may pwede ka namang gawin para maiwasan siya. Kumbaga, umusog ka ng isang cubicle, tapos sabihin mo lang sa kanya na ayoko yung mouse dito eh. Kasi hindi nag-work. Kaya hindi maganda yung angulo ng ilaw dito, kaya hindi nag-work. Wag mong ipalata na kaya kalilipat ng cubicle or kaya kalilipat ng posisyon dahil ayaw mo na siyang maamoy. Just try to find something or try to find a different way to say it para hindi naman siya masaktan, 'di ba? Unless unless talagang sanggang dikit kayo, kumbaga talagang lahat ng bagay-bagay na sasabi niyo sa isa't isa. Then pwede mo siyang tapatin na, uy, gawin mo naman to para hindi na mangyari to, or gawin mo naman to para 'di ba? Ayan, pwede mo siyang tapatin. And next is kapag hindi pa talaga is pumunta ka sa HR. Hindi man dahil irereklamo mo dahil masyoho ngayon yung coworker mo. Ang gagawin mo is sabihin mo lang kay HR is sensitive ka sa amoy or sensitive ka sa tawag diyan? Sensitive ka sa mga strong odors. Yan. Sensitive ka sa strong odors na to the point na nahihilo ka. Pwede nyo ba akong ilipat ng ibang department? Or pwede nyo ba akong ilipat ng kabilang office para hindi ko naman maamoy yun? I'm sure si HR naman, kasi nga, si HR naman pagbibigyan ka kasi pag nakakahilo, ibig sabihin nakaka-apekto yan sa pagtatrabaho mo. To the point na hindi ka na hindi mo nagagawa ng maayos yung trabaho mo. Pag sa neighbor naman, at kung kasama mo lahat, sa isang bahay is yung ganitong amoy, ganito yung amoy ng bahay na tinitiran mo, then kailangan mo lumipat. Kailangan mo talagang lumipat ng ng ibang bahay na hindi mo naaamoy yung mga ganong spices or
ganong kalakas na amoy ng mga kasama mo sa bahay. Kasi wala kang magagawa talaga. It's either tapatin mo sila na ayaw mo, pero kung masyado silang marami at ganun, lahat sila, ganun yung amoy, ang hirap naman nilang kumbinsihin. So, ikaw na yung mag-adjust. Ikaw na yung lumipat ng bahay, maghanap ng ibang bahay na ma-take mo kung ano yung amoy. Okay, guys, we have to understand na immigrant tayo. Lahat dito, kailangan may kindness, may pagmamahal sa kapwa. Huwag na nating idagdag yung pang-amoy natin or yung BO ng kapitbahay natin or BO ng coworker natin is makasira sa camaraderie or dun sa pagsasama nyo ng coworker, ng mga ng kapitbahay nyo or ng kasama nyo sa bahay. You still have to build friendship. Kahit hindi mo matiis yung pangamoy, you have to build friendship and understand their culture kasi hindi naman sila born Filipino eh. Hindi naman nila alam kung paano tayo mga Pilipino na kailangan. Napapagalitan tayo ng mga magulang natin kapag hindi tayo naligo sa umaga o naligo at least araw-araw or isang beses sa isang araw. At syempre, i-protect niyo yung lungs nyo. Kailangan nating i-protect. Balance lang dapat. Maging friendly tayo, pero we also have to protect yung pang-amoy natin at yung baga natin. At i-share ko nga lang dito sa sa work ko, may coworker talaga ako na well, normally sa daycare naman kasi puro babae yan yung mga kasama ko sa trabaho. And for some reason, hindi ko talaga alam kasi ilang weeks ko na siya or ilang months ko na siyang kasama. So, inoobserbahan ko siya kung paano yung nagiging hygiene niya. So, Monday, wala yang amoy. Talaga, feeling. Pero pagdating na ng Tuesday, medyo light lang eh. Pero pagdating ng Wednesday, Thursday, Friday, ayan na. Naaamoy mo na talaga na bonggang-bongga yung yung body odor niya. Pero, still, I treat her nicely. Hindi ko siya sinasabihan ng kahit ano kasi baka ma-offend siya. Baka hindi rin naman nila culture talaga na maligo araw-araw. Hindi ko alam. And ayoko rin namang itanong kung bakit. So, yun. Ang ginagawa ko na lang is I keep distance. Nagdi-distance na lang ako. So, ngayon hindi ko na siya masyadong kasama. Okay. Hindi ko na, it's not as if I told my boss na ilipat siya ng iba, pero nalipat kasi siya sa ibang room. So, good luck dun sa makasama niya ngayon. Char. Okay. Ayun. Pero, ayan, isa yan sa mga example na hindi mo naman kailangan sirain yung pagsasama nyo dahil lang sa pang-amoy ng bawat isa. And again, we came to Canada for a better life and hindi naman tayo pumunta rito para manlait ng ibang tao or manlait ng ibang lahi. Alam natin na nung dumating tayo dito, Canada is welcoming a lot of immigrants at iba't ibang lahi, iba't ibang culture, iba't ibang pagkain, iba't ibang ang way ng pananamit at definitely iba't iba ang amoy, 'di ba? So be respectful, be funny, but if you can actually find way kung paano siya sasabihin ng maayos na hindi na o-offend yung isang tao, comment dyan sa comment section, comment below, and be patient, and please, wag sana mag-stop tong wag nyo isipin na porket hindi naliligo ang iba ay gagayahin natin sila. Hindi naman sila naliligo hindi na rin ako maliligo.
itayo ang bandera ng Pilipinas. Naliligo tayo lagi ng araw-araw. Okay? So, yan na nga. Sana may natutunan kayo sa vlog na to. Stay kind, stay strategic, at stay mabango. Mabango tayo mga Pilipino. Isa yan sa mga trademark ng pagiging Pilipino. Mabango tayo. Okay, so if you like this video, don't forget to subscribe and like. And click on the bell icon for notifications with regard to my upcoming videos. Okay, at laging tatandaan, hindi importanteng maraming pera, basta may peace of mind. Until next time, thank you for watching. Bye-bye.